Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa na namang Pilipino ang kumpirmadong patay sa gitna ng sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs o DFA ngayong araw sa tweet ni DFA Secretary Enrique Manalo sa X, dating tinawag na Twitter, kinumpirma nito ang pagkamatay ng isa pang Pilipino ayon sa natanggap nilang ulat mula sa Israeli government. Dahil dito, umakyat na sa 4 ang bilang ng mga namatay na Pilipino dahil sa digmaan. Batay naman sa panayam kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sinabi nitong isang babaeng caregiver ang Pilipinong namatay at kabilang sa 3 Pinoy na naiulat na nawawala nitong October 7. Samantala, patuloy naman ang mandatory repatriation ng DFA sa mga Pilipinong nasa Israel. Suportado ng Kamara ang anumang kasong maihahain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Majority Leader at Zamboanga City Congressman Manuel Jose Dalipe. Kaugnay pa rin ito ng binitawang death threat ng dating Pangulo kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at mga miyembro ng Makabayan Bloc. Sa isang interview nitong Miyerkules, October 18, sinabi ni Dalipe na seseryosohin ng Kamara ang anumang pagtatangka sa buhay ng kanilang kasamahan at magkakaisa ang mga ito para mahinto ang mga ganitong pahayag. Dinagdag pa ni Dalipe ang pagkadismaya ng tawagin ni Duterte na most rotten institution ang Kamara, lalo na't karamihan umano sa kanila ay sumuporta noon sa legislative agenda ng dating Pangulo. Ngayong araw, ang retirement ni Commanding General Admiral Artemio Abu sa Philippine Coast Guard o PCG matapos ang 37 taong serbisyo. Unang nagkaroon ng skipper's farewell cruise sa Pierre Port Area, Manila. Sumunod naman ang champagne flight ceremony kasama ang mga miyembro ng Aviation Force ng PCG sa Department of Transportation hangar sa Pasay City. Bagamat 18 buwan lamang nagsilbing commandant ng PCG si Admiral Abu, ayon sa kanya, each gust of wind has taught us valuable lessons about strength, resilience, and unbreakable bonds among the crew united by a common purpose. Nagpasalamat rin siya sa hindi mabilang na seafarers na tinawag niyang shipmates at makapaglingkod sa bansa na nagpapahalaga sa karagatan na bahagi ng ating pagkakakilanlan. 5 senior officials ang pinagpipili ang papalit sa kanya na sina Vice Admirals Rolando Lizor Punzalan, Ronnie Hill Gavan, Joseph Coime, Alan Victor de la Vega at Roy Echeverria, na ang isa sa magiging pangunahing agenda ay ang pagdaragdag ng libo-libong PCG personnel hanggang 2025. Umabot na sa halos 115 million pesos ang halaga ng nalikom na barya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula sa kanilang coin deposit machines o CODMS. Ayon sa BSP, sa kanilang pagtataya hanggang nitong October 6, nasa mahigit 42 million na barya na ang bilang na naideposito sa kanila. Sa kasalukuyan naman ay mayroon ng 25 na CODMs ng BSP ang matatagpuan karamihan sa malls sa Greater Manila area. Una nang sinabi ng BSP na layunin ng proyekto na ma-circulate ng maayos ang mga barya upang makatulong sa pang-araw-araw na pakikipagtransaksyon ng mga Pilipino at para mapababa ang gastusin sa paggawa ng mga bagong barya. Ang mga naidepositong barya mula sa CODMS ay maaari namang makredit sa mga e-wallet ng mga depositor o di kaya'y makonvert ito bilang shopping vouchers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.